Alright, just like I said, sa pinakalas na message ko on my last video, when I said I'm ready, meaning to say I'm really ready for this battle. So, nasaan na ngayon ang mayabang na si Jim Paredes? Ha? 3 videos na. That means to say, ang kayang-kaya lang pala niyang labanan ay yung mga walang kamuang-muang na mga bata. When he said, I was just there. Ang sarap ng feeling daw na na-shut up daw niya kung sino-sino yung mga nandun, yung mga 7 bata. Na wala namang ginawa kundi they were just there in order to exercise kung ano yung karapatan nila bilang mga mamamayang Pilipino. So ngayon, since sinasabi mo na you were there at karapatan mong makipagdebate rin, katulad kung ano yung ginawa nila doon, that they were there exercising their rights dahil karapatan din nilang nandoon. Pero contradicting kung ano yung sinabi mo. Sinabi mo, yeah, it's their right to be there. Pero sabi mo, their presence was harassment. We're just talking about 7 kids right here. Kung ang turing mo pala sa mga taong nandun ay harassment, harassment din ba noong nandoon ang almost 3 million Filipinos para ipaglaban ang demokrasya at freedom? Harassment din ba yung presence nila nung ipinaglaban nila kung ano yung nilang karapatan? At kung hindi dahil sa kanila, at isa na rin ako doon, na ipinaglaban ang demokrasya at freedom para makamtan kung ano yung mga hangarin namin. Naisip mo ba yun, Jim Paredes? Naisip mo ba na kung ano yung presence namin at that time, it wasn't harassment but to fight for you as well? Nakalimutan mo na ba? Na kung hindi dahil sa amin, na nandoon at that time, hindi rin makukuha ni Aquino kung ano yung posisyon na nakuha nila. But did we do it for Aquino? We did it for ourselves. We did it for the Filipino people. We did it for the government. The government of the people, by the people, and for the people. We don't do it for the Aquinos. Hindi ko nga alam noon na ang papalit pala ay si Cory. Anybody could have taken the place bilang sumunod na Pangulo at that time. We were there fighting para sa demokrasya. At hindi mo alam na isa rin ako doon noon. Dahil pinatay nga ang tatay ko noon, nung kapanahunan ng martial law. But when I realized na bakit ko nga pala isisi kay Marcos kung anong nangyari. Because he wasn't even there. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Pinatay ang tatay ko because of the cruelty. Kung sino yung mga pumatay sa kanya, it's not because of Marcos. It's not even because of Duterte. That's why when I realized, na o nga naman, bakit ko nga pala ibabaling kay Duterte? Ang sisi. Ha? It was just because of my fear na baka mamaya magkaroon ulit tayo ng martial law and then
because of the fact na may mga nandoon na nabigyan ng authority at sila yung mga aabuso, yun ang ikinatakot ko. Kaya nga ako nakapagmura. But I've already realized na mali yun. Kaya nga ako nag-sorry to the entire Duterte supporters. Nadala nga lang ako sa pagbe-brainwash ninyo. Na baka mamaya magiging ganun ulit. But right now, I came to my senses. I was able to open my eyes in order to see the truth. Ano ba ang nakita ko ngayon na truth? Bakit kayo natatakot na magkakaroon ulit tayo ng isang diktador? I would rather have a dictator rather than kung sino-sino yung mga nakaraang Aquinos na naging presidente natin. Sila'y mga duwag. Sila'y mga tuta ng mga communist. Sila'y nadiktahan. Instead, sana na sila ang magdikta, sila yung nadiktahan. Ibinenta tayo ng mga Filipinos. They thought they had the power? Yeah, they had the power. Na nagkaroon sila ng kayabangan. Yun lang. Yun lang ang power nila. Yung kayabangan nila, yun lang ang naging power nila. But the power in order to protect us, wala. Nasaan si Coron? Nandun tayo sa EDSA. Nandun siya nagtatago. Nandun ba siya? Nandun ako. Lumalaban ako noon. Nandun ang mga almost 3 million. And that was only 2% of 56 million Filipinos at that time. Pagkatapos eto, 7 na nga lang sila. Tinanggalan pa ni Jim Paredes ng karapatan itong mga tao na to, itong mga kabataang ito. And I'm so glad ngayon. Kailangan ipakita natin. Kailangan ipakita talaga natin kay Jim Paredes kung ano yung ginawa niya. Kailangan pagbayaran niya yon. Jim Paredes. Kung nasabi ko man sa 3rd video o kaya 2nd video ko na kahit ako, hindi ako titingin sa isang demonyong katulad mo. But right now, ako na mismo mag-aalok, magcha-challenge sa'yo, look at me! Dahil ako mismo ang mag-o-open sa mga mata mo kung ano ang totoong katotohanan dahil tagal mo nang naging bulag. Kundi dahil sa akin. Kundi dahil sa mga Pilipinong katulad ko na ibinuhos ang buhay nila noon para lang makamtan kung ano ang magiging demokrasya at freedom na katulad ng ipinaglaban namin. Bakit mo hindi imulat ang mga mata mo na kundi dahil sa mga katulad namin, hindi sana nabuhay ang ina mo. Kung hindi dahil sa amin, nasilya elektrika na sana ang nanay mo dahil ang nanay mo, she was convicted as a terrorist na isa sa mga namuno sa mga nagtanim ng mga bomba. Dahil isa siya na naging membro ng Light a Fire movement.
Isa siya sa mga naging allies ni Ninoy Aquino na siya rin ay isang convicted for a death sentence. At ang parusa ay silya elektrika. Naisip mo ba yon? Naisip din ba ng mga Aquinos na dahil din sa amin? And yet, Jim Paredes thinks na utang na loob niya sa mga Aquino kung bakit hindi natuloy ang pag-execute ng death sentence ng kanyang ina. Meron bang naging mga Aquinos na umupo kung wala kami? Kung wala kami na tumaya ng mga buhay namin, nagutom, na uhaw, hindi na baling mamamatay kami at that time. Dahil lang sa isang iglap na lang pwede na kaming mamatay. Pero dahil lang sa pagmamahal ng isang diktador na itinuturing na siya ang naging salot ng lipunan. Dahil lang sa pagmamahal niya sa ating mga Pilipino, hindi sana natin nakamtan ang peacefulness ng EDSA Revolution noon. Dahil lang sa pagiging diktador niya, siya ang sinunod ng kanyang mga kawal, ng kanyang mga sundalo, ng kanyang mga armies. Dahil siya mismo ang commander-in-chief. Siya ang sinunod. Siya ang diktador na nakapag-save sa lahat ng mga buhay ng mga nandoon kasama na ako. Dahil kung hindi sinabi ng isang diktador na Pangulong Marcos ang isang mensahe na sinunod ng lahat ng mga kanyang mga sundalo, lahat na sana ay namatay. Jim Paredes at kayong mga demonyong mga Aquino, hindi nyo ba alam na dahil sa sinabi ng isang diktador na ito, nung sinabi niya na, do not attack the Filipinos. Do not attack the people. Meaning to say, ang diktador na ito ang nagsabing, do not kill the Filipinos, and that was good enough para maimulat sa mga mata ko na hindi na baling isang diktador si Marcos noon. Siya ang nag-save sa buhay ko. Siya ang nag-save sa buhay ng nanay mo, Jim Paredes. Siya ang nag-save sa lahat ng mga Filipinos. And that includes you, Jim Paredes. Ngayon, kung sinasabi ninyo na ayaw nyo ulit magkaroon ng isang diktador para mag-save
sa lahat ng mga Filipinong nangangailangan na ma-save ang buhay, then I would say, ikaw na ang pinakaulol na tao sa balat ng lupa. And yet you deserve na ikaw nga mismo ang magpapatuloy sa kasalanang ginawa ng nanay mo. Kaya ikaw ngayon ang dapat masilya elektrika. Look at me now! Ngayon, kung hindi mo pa maimulat ang mga mata mo ngayon, Jim Paredes, dahil matagal ka na rin nagbubulag-bulagan dahil ikaw ay naging tuta ng mga Aquino. At hindi lang yun. You have already sold your soul to the devils. Kaya hanggat may panahon pa para magbago ka, this is the right time right now. Imulat mo ang mga mata mo. Pakinggan mo ako and look at me who's talking. Because you are talking to the person who is telling you the real truth.